Mga mahal na kapatid, sa buong panahon po ng buhay ng tao sa mundo, kabilang tayong mga lingkod ng Diyos, sa pagharap natin sa bawat sitwasyon o larangan ng buhay, lalo't sa mga maseselan. Ito man po ay tungkol sa pag-aasawa o pagpapamilya, pakikitungo sa mga mahal sa buhay o sa kapwa, tungkol sa kursong kukunin o edukasyon, pagpili ng propesyon o uri ng hanap buhay, maging sa pagharap sa mga suliranin ng buhay, lalo na tungkol sa pagrerelihiyon o espiritual na kaugnayan natin sa Panginoon Diyos, ay kailangan po nating gumawa ng pagpapasya o pagpili sa kung ano ang ating dapat gawin. Kaya kadalasan ay hindi po bigla ang pagdidesisyon ang ating ginagawa, o yung tinatawag sa English na spur of the moment decision, kundi pagdedesisyon pagkatapos ng buong ingat na pagsusuri o pagtitimbang sa mga pagpipilian na laging isinasaalang ang ibubunga o resulta ng ating mga desisyon. Sa leksyon pong pag-aaralan natin ngayon ay maririnig natin ang mga naging karanasan ng mga tao ng Diyos na naharap sa mga sitwasyong kailangan nilang gumawa ng pagpapasya o pagpili ng kung ano ang kanilang gagawin. Para maiwasan po natin ang maling pagpili o maling pagpapasya, kailangang malaman at maunawaan muna natin. Sino po ba ang nagbigay ng kalayaan sa tao na pumili? At paano dapat gamitin ng tao ang kalayaang ito? Magsimula po tayong bumasa sa aklat ng Deuteronomio sa 30, talatang 19. Aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa inyo sa araw na ito, na aking ilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa. Kaya't piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi. Sino po ang nagbigay ng kalayaan sa tao na pumili? Ang Panginoong Diyos na lumalang at may-ari sa atin. Ano-ano po ang ibinigay o inilatag ng Diyos sa mga tao na pagpipilian batay sa talatang ating binasa? Ang buhay at ang kamatayan at ang pagpapala at ang sumpa. Paano po dapat gamitin ng tao ang kalayaang ito sa pagpili? Dapat gumawa ang tao ng tamang pagpili o pagpapasya. Alin po ba ang tamang pagpili? Yung sang-ayon sa kung ano ang gusto o kalooban ng Panginoon Diyos. Pagkatapos ilatag ng Diyos sa mga taong pagpipilian, sabi ng Diyos, piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi. Sa makatuwid, ang pagpili ng tao ay makakaapekto hindi lamang sa kanyang sariling buhay o kapakanan, kundi pati na rin sa kanyang binhi, na ang tinutukoy ay ang kanyang mga anak, mga apo o ang kanyang buong lahi. Napansin po ba ninyo? Tinatawag ng Diyos ang langit at ang lupa na pinakasaksi sa gagawing pagpili ng tao sa buhay at kamatayan, sa pagpapala at sumpa. Mahalaga po kasi yun na matuto tayong pumili ng tama. Napakatibay ng mga saksi na tinatawag ng Panginoon Diyos. Mula pa po kailan, binigyan ng Diyos ang tao ng kalayaang pumili. Basahin natin ang nakasulat sa Genesis 3:1-6. Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoon. Minsay tinanong nito ang babae, totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kang kakain
ng anumang bungang kahoy sa halamanan? Tumugon ng babae, hindi naman. Ipinakakain sa amin ang anumang bunga sa halamanan, huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Pag kami raw ay kumain ng bunga nito o humipo man lamang sa punong yon, mamamatay kami. Hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay, wika ng ahas. Gayon ang sabi ng Diyos sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyon, magkakaroon kayo ng pagkaunawa. Kayo'y magiging parang Diyos. Malalaman ninyo ang mabuti at masama. Napakaganda sa paningin ng babae ang punong kahoy at sa palagay niya'y masarap ang bunga nito. Nabuo sa isipan niya na mabuti ang maging marunong. Kaya't pumitas siya ng bunga at kumain. Kumuha rin siya para sa kanyang asawa at kumain din ito. Kailan pa po binigyan ng Diyos ang tao ng kalayaang pumili? Mula pa sa panahon ng unang mag-asawa, sina Adan at Eva. Nang likhain po ng Diyos ang unang mag-asawa, kaagad niyang sinabi sa kanila kung ano ang makabubuti at kung ano ang makasasama sa kanila. Gayunpaman, sa kabila ng maibiging pagmamalasakit ng Diyos sa mag-asawa, sinuway nila ang Diyos na lumalang at may-ari sa kanila. Sa halip, ang pinili nilang sundin ay ang ahas o ang dyablo na ang tanging layunin linlangin at ipahamak sila. Kaya naman, sa kabila ng masagana at sari-saring bunga na ibinigay sa kanila ng Diyos bilang pagkain, pinili pa rin nilang kainin ang bunga ng punong kahoy na mahigpit na ipinagbawal ng Diyos sa kanila na kainin. Kung gayon, maling pagpapasya o pagpili ang ginawa ng unang mag-asawa. Nakabuti po ba sa kanila yon? Hindi po. Ano po ang ibinunga ng maling pagpili ng unang mag-asawa? Na ang pakinggan ay ang dyablo na dumaya sa kanila sa halip na ang Diyos na lumalang at may-ari sa kanila at nagbigay sa kanila ng kautusan. Basahin natin ang nakasulat sa Genesis din. Sa 3:16 hanggang 17, babasahin din natin ang talatang 24. Sinabi niya sa babae, pararamihin kong lubha ang iyong kalumbayan at ang iyong paglilihi. Manganganak kang may kahirapan at sa iyong asawa ay pahihinuhod ang iyong kalooban at siya'y papapanginoon sa iyo. At kay Adan ay sinabi, sapagkat iyong dininig ang tinig ng iyong asawa at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na aking iniutos sa iyo na sinabi, huwag kang kakain yaon, sumpain ang lupa dahil sa iyo, kakain ka sa kanya sa pamamagitan ng iyong pagpapagal sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Ano ba't itinaboy ang lalaki at inilagay sa silanganan ng halamanan ng Eden ang mga kerubin at ang isang nagniningas na tabak na umiikot upang ingatan ang daang patungo sa kahoy ng buhay. Nabasa po natin ang mga sumpa na ipinataw ng Diyos sa pinakaunang mga tao sa lupa nang sila ay gumawa ng maling pagpili o pagpapasya. Sinabi ng Diyos kay Eva, pararamihin kong lubha ang iyong kalumbayan at ang iyong paglilihi, manganganak kang may kahirapan. Sinabi rin niya sa kanya, pahihinuhod ka sa kalooban ng iyong asawa at siya'y papapanginoon sa iyo. Katumbas ng magpapasakop ka sa iyong asawa. Kay Adan naman ay sinabi ng Diyos, dahil nakinig ka sa iyong asawa at kumain ng bunga na sinabi ko sa iyo na huwag mong kainin, sumpain ang lupa dahil sa iyo. Kakain ka sa kanya sa pamamagitan ng iyong pagpapagal sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Ano pa po ang lalong masamang ibinunga sa mag-asawa ng maling pagpapasya nila?
pinalaya sila o itinaboy mula sa halamanan ng Eden. Naglagay ang Diyos ng bantay ng mga kerubin at ng isang nagniningas na tabak upang hindi sila makabalik sa halamanan ni makalapit sa punong kahoy na nagbibigay buhay. At ang mas masahol, hinatulan sila ng Diyos ng kamatayan. Ang nangyari sa unang mag-asawa ay matibay na katunayan na ang paggawa ng maling pagpapasya o pagpili ay magdadala ng sumpa at kamatayan sa mga tao. Sino pa po ang gumawa ng maling pagpapasya? Ang babasahin natin, nakasulat sa Genesis sa 19, mga talatang 14, 24 hanggang 26. Ganito ang sinasabi. At si Lot ay lumabas at pinagsabihan niya ang kanyang mga manugang na nag-asawa sa kanyang mga anak na babae at sinabi, magtindi kayo, magsialis kayo sa dakong ito sapagkat gugunawin ng Panginoon ang bayan. Datapat ang akala ng kanyang mga manugang ay nagbibiro siya. Nang magkagayoy, nagpaulan ang Panginoon sa Sodoma at Gomora ng asupre at apoy mula sa Panginoon na buhat sa langit at ginunaw niya ang mga bayang yaon at ang buong kapatagan at ang lahat ng nangananahan sa mga bayang yaon at ang tumutubo sa lupang yaon. Datapwat, ang asawa ni Lot ay lumingon sa likuran ni Lot at naging haliging asin. Nang magpasya po ang Diyos na gunawin ang mga lupain ng Sodoma at Gomora sa pamamagitan ng apoy at asupre dahil sa malaking kasamaan ng mga tao roon, isinugo ng Diyos ang kanyang mga anghel upang babalaan si Lot. Sino po ba si Lot? Pinsan ni Abraham. At inutusan siya at ang kanyang sambahayan na magmadaling umalis sa mga lungsod. Ginawa naman po ni Lot ang kung ano ang itinagubilin ng Diyos sa kanya sa pamamagitan ng mga anghel. Ngunit itinuring ng kanyang mga manugang na biro lamang ang babala. At sa gayon, pinili nilang manatili roon. Pinili rin ng asawa ni Lot na lumingon sa kabila ng mahigpit na tagubilin ng mga anghel na huwag silang lumingon. Kaya ang ibinunga sa mga hindi nakinig sa tagubilin ng Diyos ay kamatayan o pagkapahamak. Tatlo lamang po ang naligtas sa sambahayan ni Lot at 3 ang napahamak. Kaya masama pong hindi makinig sa mga babala na nanggagaling sa Panginoon Diyos. Sa kabilang dako, sino naman po ang halimbawa ng lingkod ng Diyos na gumawa ng tamang pagpapasya o pagpili ng kung ano ang kanyang gagawin? Ang tatalakayin natin ay tungkol kay Jose, na isa sa 12 anak ni Jacob. Hindi po natin babasahin ang mga mahalagang pangyayari sa buhay ni Jose, sapagkat napakahaba po nun, nakasulat sa Genesis, Kapitulo 37 hanggang 42. Yun na lang pinakabuod ang ating tatalakayin. Dahil napakabuti pong anak ni Jose, naging paborito siya ng kanyang amang si Jacob. Sapagkat si Jose ay anak sa katandaan ni Jacob. Nainggit sa kanya ang kanyang mga kapatid at tinangka siyang patayin. Ngunit kalaunan ay ipinagbili na lamang siya sa pagkaalipin at dinala sa Ehipto. Pagkaraan po ng ilang panahon, siya ay naging katiwala ni Potiphar, ang kapitan o pinuno ng mga bantay ng paraon o ng hari. At ginawa siyang tagapamahala ng kanyang sambahayan, yung sambahayan ni Potiphar. Dahil sa siya ay isang makisig, magandang lalaki, sinubukan ng asawa ni Potiphar
naakitin si Jose na sumiping sa kanya. Gayunpaman, pinili ni Jose na manatiling matuwid sa paningin ng Diyos at tumanggi sa panghihikayat sa kanya ng asawa ni Potiphar, hindi lang minsan, kundi sa maraming pagkakataon. Sapagkat magkasama sila doon sa bahay ni Potiphar. Siya yung tagapamahala ng sambahayan ni Potiphar. Sa galit ng asawa ni Potiphar kay Jose, dahil sa kanyang pagtanggi, ginawan siya nito ng usap. Inakusahan ng pangmumolestya na humantong sa kanyang pagkabilanggo. Sapagkat nagsumbong yung asawa ni Potiphar kay Potiphar na siya ay pinagtangkaang molestyahin ni Jose, gayong hindi naman totoo. Ang totoo siya nga yung nang aakit kay Jose. Ngunit dahil sa pagiging matuwid ni Jose sa harap ng Diyos, ang Diyos ay patuloy na sumakanya. Kaya naman, habang nasa bilangguan siya, inilagay siya ng bantay bilanggo para mamahala sa iba pang mga bilanggo. Di nagtagal, ang punong tagapagdala ng saro at ang punong magtitinapay ng paraon o ng hari ay parehong nabilanggo dahil sa nag-init o nagalit ang paraon sa kanila. Habang nasa bilangguan, ang dalawa ay nanaginip. At si Jose na pinagkalooban ng Diyos ng karunungang makapagpaliwanag ng mga panaginip, ay hiniling na marinig ang mga ito. Ang panaginip ng puno ng mga katiwala ng saro ay tungkol sa isang puno ng ubas na may 3 sanga na sumupling, na namulaklak, at ang mga buwig niyaon ay namunga ng mga ubas na hinog. Pinitas ng punong tagapagdala ng saro ang mga ubas na yon at piniga sa saro ni Paraon at ibinigay ang saro kay Paraon. Ipinaliwanag po ni Jose ang panaginip na yon. At sinabi sa punong tagapagdala ng saro na ibabalik siya bilang punong tagapagdala ng saro ng Paraon sa loob ng 3 araw. Samantalang ang panaginip ng punong magtitinapay ay tungkol sa 3 basket na puno ng tinapay para sa Paraon. At ang mga ibon ay kumakain ng tinapay mula sa mga basket na yon. Ipinaliwanag ni Jose ang panaginip na yon. At sinabi sa puno ng mga magtitinapay na siya ay bibitayin sa loob ng 3 araw at kakainin ng mga ibon ang kanyang laman. Hiniling ni Jose sa punong tagapagdala ng saro na pagka nabalik siya sa kanyang tungkulin, banggitin siya kay Paraon upang siya man ay makalaya mula sa pagkabilanggo. Ngunit ang punong tagapagdala ng saro, pagkatapos makabalik sa tungkulin, ay nakalimutan si Jose. Kaya nanatili siyang nakabilanggo. Lumipas po ang 2 taon at nanaginip ang Paraon ng 7 payat at pangit na mga baka na lumamon sa 7 magaganda at matatamang baka. Nanaginip din po siya ng 7 payat at tuyot na uhay na lumamon sa 7 mabibintog at matatabang uhay. Ang Paraon na nababagabag sa kanyang mga panaginip ay tinawag ang kanyang mga tagapayo at ang mga pantas sa buong Ehipsyo upang bigyan ng kahulugan o ipaliwanag ang kanyang mga panaginip, ngunit lahat sila ay nabigo. Yun po ang pagkakataon na naalala ng punong tagapagdala ng saro si Jose. Kaya ipinatawag ng Paraon si Jose. Ipinaliwanag ni Jose ang panaginip ng Paraon. Sinabi ni Jose na yung 2 panaginip niya ay iisa lang ang kahulugan nun. Na anong kahulugan? Bilang 7 taon ng kasaganaan na sinundan ng 7 taon ng tagutom at pinayuhan ang Paraon na mag-imbak ng maraming butil ng trigo
samantalang panahon ng kasaganaan. At yun nga ang nangyari. Si Jose ang pinamahala ng paraon sa pagtitipon at pamamahagi ng trigo sa buong Ehipto. Hindi lang po yun. Ginawa ng paraon si Jose na tagapamahala sa buong lupain ng Ehipto bilang pangalawang pinuno sa Ehipto. Ano pa, second in command siya sa hari. At sa pamamagitan niya, ang kanyang angkan o lahi ay naligtas sa tagutom. Sapagkat nagkaroon nga ng tagutom. Hindi lang sa Ehipto, kundi sa mga bayan, sa mga bansa, sa kapaligiran, hanggang doon sa Kanaan ay nagtagutom. Pero dahil nga sa kapangyarihang ibiniyaya ng Diyos at pagpapala ng Diyos kay Jose, naligtas sa tagutom ang kanyang angkan. Hindi lang yun. Dumating ang panahon, pinahintulutan ng paraon ang lahi ni Jose. Ang kanyang amang si Jacob, ang kanyang mga kapatid, ang pamilya ng kanyang mga kapatid ay makapamayan sa Ehipto. Na tinamasa ang mga biyayang kaloob ng Diyos kay Jose. Ano po ang moral lesson dito sa pinag-aralan nating kasaysayan ni Jose? Hindi po pinili ni Jose na maghimagsik sa Diyos dahil sa mga naunang mga kasawian na naranasan niya. Nagpakabait siya, nagpakatuwid siya, pero ginawan siya ng masama ng kanyang mga kapatid dahil sa inggit. Ano pa? Hindi pinili ni Jose na paghigantihan ang kanyang mga kapatid na gumawa ng masama sa kanya. Kundi, pinili ni Jose na manatiling matuwid. Yun ang dahilan kaya tinanggap niya ang ganong kalaking pagpapala at mga biyaya. Isipin ninyo, dahil nga sa inggit ng mga kapatid niya, sapagkat itong si Jose, hindi lang mabait, hindi lang minahal ng kanilang amang si Jacob, binigyan ng Diyos ng katalinuhan. Siya mismo nakapagpapanaginip ng mangyayari sa hinaharap. At hindi lang yon, may kakayahan siyang magpaliwanag ng panaginip ng iba. Napanaginipan kasi ni Jose na yung mga kapatid niya ay yuyukod sa kanya, maglilingkod sa kanya, lalong nagalit, lalong napuot ang mga kapatid niya sa kanya, kaya ano ginawa? Binalak siyang patayin. Pero sabi ng isa sa mga kapatid niya, huwag natin siyang patayin. Ihulog na lang siya sa balon na ang layunin ng kapatid na nagmungkahi, na ihulog na lang siya sa balon para makaahon at makabalik uli yung kanyang kapatid sa kanyang ama o sa kanila. Pero ang nangyari ay ipinagbili na lang si Jose sa mga Midianita at yun nga, dinala siya sa Ehipto. Doon sa Ehipto, doon ay nagkaroon siya ng magandang kalagayan. Dahil doon sa pagiging matuwid niya at sa katalhinduhang ibinigay ng Diyos sa kanya para makapagpaliwanag ng panaginip kahit yung panaginip ng hari. Sino pang lingkod ng Diyos ang mas piniling pumanig sa kanya at sa katwiran ng Diyos? Ang babasahin naman natin ay nakasulat dito sa aklat ng Josue 1:5-7. Walang makatatayong sino mang tao sa harap mo sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Kung paanong ako'y sumakay Moises, ay gayon ako sa iyo. Hindi kita iiwan ni pababayaan kita. Magpakalakas ka at magpakatapang na mabuti, sapagkat iyong ipamamana sa bayang ito ang lupain na aking isinumpa
sa kanilang mga magulang na ibibigay sa kanila. Magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti na isagawa mo ang ayon sa buong kautusan na iniutos sa iyo ni Moises na aking lingkod. Huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa upang ikaw ay magtamo ng mabuting kawakasan saan ka man pumaroon. Nabasa po natin ang pangako ng Diyos kay Josue na kung paanong sumakay Moises siya, ay gayon din ang gagawin ng Diyos sa kanya. Sapagkat si Josue ang humalili kay Moises para pangunahan ang bayang Israel. Hindi siya iniwan ng Diyos. Hindi pinabayaan man. Yun may kondisyon ang Diyos. Kung pipiliin niyang isagawa o sundin ang buong kautusan na iniutos sa kanya ni Moises. Kung gagawin niya yon, ang sabi ng Diyos, ipamamana mo sa bayan ang lupaing isinumpa niya sa kanilang mga magulang. Kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob. Hindi ka dapat lumiko sa kanan o sa kaliwa. Katumbas ng hindi mo dapat pabayaan ang alinmang bahagi ng mga utos na ibinigay sa iyo ng Diyos. Pagka siya ay nagpakatuwid, sinunod ang lahat ng mga utos ng Diyos, ang sabi ng Diyos, magtatamo siya ng mabuting kawakasan saan man siya pumaroon. Ano po ang isa sa mga mahalagang pangyayari na naghayag na mas pinili ni Josue na manatiling tapat sa Panginoong Diyos? Basahin natin ang nakasulat dito rin sa Josue 24, talatang 15. At kung inaakala ninyong masama na maglingkod sa Panginoon, ay piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Kung ang mga Diyos ng inyong mga magulang na pinaglingkuran sa dakoroon ng ilog, o ang Diyos ng mga Amoreo na ang lupain nila ay inyong tinatahanan, ngunit sa ganang akin at ng aking sambahayan ay maglilingkod kami sa Panginoon. Ito po ay isang pagkakataon ng si Josue at ang bayan ng Diyos na kanyang pinangungunahan ay kinakailangang pumili para sa kanilang sarili kung sino ang kanilang paglilingkuran. Kung ang mga Diyos ng mga Amoreo na ang lupain nila ay kanilang tinatahanan o ang tunay na Diyos. Sinabi ni Jose ng buong katatagan, buong katapangan at katapatan, ngunit sa ganang akin at ng aking sambahayan ay maglilingkod kami sa Panginoon. Kaya ginawa niya ang tamang pagpili. Nahalubiluhan kasi ng mga bansang pagano ang Israel o ang bayan ng Diyos. Ayaw ng Diyos na mahawa sila sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, paghahain, paghahandog sa mga Diyos-Diyosan. Ayaw ng Diyos na mahawa sila sa maling relihiyon. Kaya, eto si Josue. Buong giting na nanindigan sa ganang akin at ng aking sambahayan, maglilingkod kami sa Panginoon. Ano po ibinunga kay Josue? Ng kanyang katapatan sa Diyos o ng pananatili niyang nasa panig ng Diyos? Basahin natin ang nakasulat dito sa Aklat ng Mga Bilang sa 32:11 hanggang 12. Tunay na walang taong lumabas sa Ehipto mula sa 20 taong gulang na patanda ay makakakita ng lupain na aking isinumpa kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob, sapagkat sila hindi lubos na sumunod sa akin. Liban si Caleb na anak ni Jephunneh na Zenezeo at si Josue na anak ni Nun, sapagkat sila'y sumunod na lubos sa Panginoon. Sina Josue at Caleb lamang
ang orihinal na lumabas sa Ehipto na pinahintulutan ng Diyos na makapasok sa lupain na kanyang ipinangako kay Abraham, kay Isaac at ako. Bakit po? Gaya ng nabasa natin, sapagkat sila'y sumunod na lubos sa Panginoon. Ito ay isa pang matibay na katunayan na ang paggawa ng tamang pagpili, gaya ng ginawa ni Josue, ay humantong sa mga pagpapala ng Diyos at isang magandang buhay. Doon niya hinikayat ang bayang Israel. Kaya napakahalagang matuwid ang nangunguna sa bayan. Sapagkat pagka matuwid ang nangunguna sa bayan, na ang isinasaalang-alang kung ano ang kalooban ng Diyos, yun ang dapat niyang gawin, yun ang dapat gawin ng mga kabilang sa bayan ng Diyos, magiging karapat-dapat. Siya at ang bayan ng Diyos sa mga pagpapala ng Diyos. Pero kung ang leader o ang tagapanguna sa bayan namamali ng kanyang pagdidesisyon, namamali ng pagpili sa kung ano ang kanyang gagawin, doon nasisira ang kaugnayan ng tao sa Diyos. Doon naaakay ang tao sa paggawa ng mali. Bukod sa mga napag-aralan na natin, sino pa ang nanindigan sa panig ng Diyos? Pumili na ipaglaban, ipagtanggol ang bayan ng Diyos kahit sa tingin ng iba, wala siyang sapat na kakayahan. Babasahin natin, nakasulat naman dito sa unang Samuel, sa 17:26, babasahin din natin ng 37:45 hanggang 46. At nagsalita si David sa mga lalaking nakatayo sa siping niya na nagsasabi, anong gagawin sa lalaking makapatay sa Filisteyong ito at mag-alis sa Israel sa kadustaang ito? Sapagkat sinong Filisteyong ito na hindi halas na siya'y humahamon sa mga hukbo ng buhay na Diyos. At sinabi ni David, ang Panginoon na nagligtas sa akin sa mga pangamot ng leon at sa pangamot ng oso, ay siyang magliligtas sa akin sa kamay ng Filisteyong ito. At sinabi ni Saul kay David, yumaon ka at ang Panginoon ay sa iyo. Nang magkagayoy, sinabi ni David sa Filisteo, ikaw ay naparirito sa akin na may tabak at may malaking sibat at may kalasag, ngunit ako'y naparirito laban sa iyo sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo, ng Diyos ng mga kawal ng Israel na iyong hinahamon. Sa araw na ito ay ibibigay ka ng Panginoon sa aking kamay at sasaktan kita at pupugutin kong ulo mo at ibibigay ko ang mga bangkay ng mga hukbo ng Filisteo sa mga ibon sa himpapawid sa araw na ito at sa mababangis na hayop sa lupa upang maalaman ng buong lupa na may Diyos ang Israel. Pinakita po ni David ang kanyang matibay na pananampalataya sa Diyos mula pa noong pagkabata niya. Napatunayan niya yon ng buong tapang niyang hinarap si Goliath na isang higante at bihasang mandirigma, samantalang siya ay isang teenager lang at walang karanasan sa pakikipaglaban o pakikipagdigma. Nagboluntaryo siya nang walang pag-aalilangan upang labanan si Goliath. Maaari niyang piliin na wag labanan si Goliath dahil kahit si Haring Saul na bihasa rin sa pakikipagdigma ay sinubukan siyang pigilin o panghinain ng loob dahil sa kanyang pagiging bata at wala siyang karanasan sa pakikipaglaban o pakikipagdigma. Ano po ang dahilan kung bakit pinili ni David na harapin ang kaaway kahit na ang kanyang pagkakataong manalo ay wika nga ay against all odds? Napakaliit ng tsansa niyang manalo. Nais po niyang iligtas ang bayan ng Diyos mula sa kadustaan na kinakaharap sa kamay ng mga kaaway, ng mga Filisteo. Gayon din, nahayag sa kanya ang kanyang matibay na pananampalataya nang sabihin niya kay Haring Saul na ang Panginoon
na nagligtas sa akin sa pangamot o sa kuko ng mga leon at mga oso, ang siyang magliligtas sa akin sa kamay ng makapangyarihang Pilisteyong ito. Bukod dito, sinabi rin niya kay Goliath, ikaw ay naparirito sa akin na may tabak at may malaking sibat at may kalasag, ngunit ako'y naparirito laban sa iyo sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo, ng Diyos ng mga kawal ng Israel na iyong hinahamon. Sa araw na ito, ibibigay ka ng Panginoon sa aking kamay. At bilang resulta o bunga ng paggawa niya ng tamang pagpili, ay hindi siya binigo ng Panginoon Diyos. Nakapanaig siya kay Goliath. Nailigtas niya ang bayan ng Diyos sa kadustaan. Si David ang naging pinakadakilang hari ng bayang Israel. Naging hari siya sa edad na 30 at naghari siya sa buong Israel sa loob ng 40 taon. Siya ang nagpasimula at naghanda ng mga bagay na gagamitin sa pagtatayo ng templo sa panahon ng paghahari ng kanyang anak na si Solomon. Mga kapatid, sa harap ng mga katotohanang pinag-aralan natin, ang totoo, marami pang ibang mga halimbawa sa Biblia na mas pinili ang paggawa ng tama. Kailangan din nating pumili sa kung ano ang ating gagawin ngayon, lalo na sa kalagayan ng iglesia. Magbubulag-bulagan ba tayo? Sa harap ng mga kasamaang nakikita natin na sumisira sa bayan ng Diyos ngayon? O titindig tayo upang ipagtanggol ang bayan ng Diyos at ang katotohanan, ang mga kautusan ng Diyos na tinanggap natin sa sugo at sa naunang namahal? Nakalulungkot po, marami sa atin ang hindi makatarungang itiniwalag. Hindi lang yun, pinaiiwasan pa nga tayo sa mga kapatid, maging sa ating mga mahal sa buhay. Ano ba ginawa natin? Ano bang mali ang ginawa natin sa paninindigan at sa paghahayag ng mga katiwalian na nasumpungan natin sa iglesia? Ang totoo, ang ginawa nga natin ay ang tamang pagpili. Sapagkat ang isinaalang-alang natin sa pagtindig natin, kaya narito tayo sa ganitong kalagayan, ay ang mga kautusan ng Diyos, ang katotohanan ng Diyos, ang kabanalan ng iglesia na pinagdalhan sa atin ng Diyos nang tayo'y tawagin at hirangin niya. Salamat sa Diyos. Sa tanglaw, sa ilaw, sa ating puso, sa ating isipan, upang makapagpasya ng tamang gagawin. Ang totoo, hindi lang yun. Kahit sa pang-araw-araw na pagdadala ng buhay, pagharap sa mga suliranin, pakikitungo sa kapwa, pakikitungo sa mga mahal sa buhay, ginagabayan tayo ng Diyos kung ano ang dapat nating gawin. Kaya ang huling itanong natin, malulugi ba ang mga lingkod ng Diyos na gumagawa ng tamang pagpili? Nagpapakatuwid sa paningin ng Panginoon Diyos? Lumalayo sa mga kasamaan ang itinataguyod kung ano yung katwiran, kung ano ang kalooban ng Panginoon Diyos? Pakinggan nyo itong huling talatang babasahin ko sa Aklat ng Mga Awit 37, 27 at 29. Unawain po nating mabuti ang nilalaman ng mga talatang ito. Ikaw ay humiwalay sa kasamaan at gumawa ka ng mabuti at manahan ka magpakailanman. Sapagkat iniibig ng Panginoon ang kahatulan at hindi pinababayaan ang kanyang banal. Sila'y iniingatan
magpakailanman. Ngunit ang lahi ng masama ay mahihiwalay. Mamanahin ng matuwid ang lupain at tatahan doon magpakailanman. Hindi po kalugihan, mga kapatid, na manindigan tayo sa tama. Gawin ang matuwid. Piliin ang pagsunod sa kung ano ang kalooban ng Diyos. Ano sabi ng Diyos? Ikaw ay humiwalay sa kasamaan at gumawa ka ng mabuti. Gaano kahalaga yun? Mananahan ka magpakailanman. Sapagkat iniibig ng Panginoon ang kahatulan o ang kanyang kautusan at hindi pinababayaan ang kanyang mga banal. Sino po ba ang tinuturing ng mga banal? Sa ating panahon, yung mga tinubos ng dugo ng Panginoong Kristo. Pero hindi sapat na napaanib lang tayo sa iglesia na tinubos. Kailangang magpakatuwid tayo, magpakabanal tayo sa pamamagitan ng lubos na pagsunod sa mga utos ng Diyos. Yung bawal, huwag natin gagawin yun. Yung utos, yun ang pagtalagahan natin na gawin. Ano pangako ng Diyos? Iingatan ka magpakailanman. Ngunit ang lahi ng masama ay mahihiwalay. Ihihiwalay ng Diyos. Tiyak yun. Ihihiwalay ng Diyos sa Kanya ang gumagawa ng masama. Pero yung matuwid, ang sabi, mamanahin ng matuwid ang lupain at tatahan doon magpakailanman. Alin po yung lupain na tinutukoy? Yung bayang banal. Yung bagong Jerusalem. Yung bagong langit na may bagong lupa na ipinangako ng Diyos sa mga lingkod niya, sa mga tapat na naglingkod sa Kanya. Mga kapatid, sa kalagayan ng buhay ng tao ngayon sa mundo, sa harap ng maraming ligalig, suliranin, kahirapan, bukod pa sa mabigat na suliraning pinagdaraanan ng iglesia, nakikita natin ang ating sarili sa isang crossroad, sa isang sangandaan, kung saan kailangan nating magpasya o pumili. Kung pipiliin natin ang tama, kung gagawa tayo ng tamang pagdedesisyon, gaya ng ginawa ng mga lingkod ng Diyos na pinag-aralan natin, hindi tayo pababayaan ng Diyos kahit kailan. Makararating tayo sa hangganan ng paglalakbay, pagtatamo tayo ng bayang pangako ng Diyos. Kaya, bago tayo magtapos, mga kapatid, magsiyasa tayo ngayon sa harap ng mga katotohanan ito na narinig natin. Anong pinaninindiganan natin? Yung bang tama o mali? Yung gumagawa ng mali, dapat magbago. Yung gumagawa ng tama, dapat magpatuloy. Lubusin ang pagsunod sa mga kalooban ng Diyos. Hindi po tayo pababayaan ng Diyos maging sa buhay natin ngayon. Sa harap ng kahirapan, sa harap ng mga ligalig, ang Diyos, ang papatnubay, mag-iingat at magpapala sa atin. Yan po ang ating leksyon. Tumayo kayo, mga mahal na kapatid. Ama naming Diyos, napakasagana ang pag-ibig mo sa amin. Hanggang sa mga sandaling ito, sa kasalukuyan naming kalagayan, ikaw pa rin po ang gumagabay, ang pumapatnubay, ang tumatanglaw sa aming puso't isipan upang patuloy naming magawa ang mga bagay na nakalulugod sa iyo. Hindi kami sakdal. Mga tao pa rin kaming may mga kahinaan, may mga pagkukulang, nagkakamali, nahuhulog sa pagkakasala. Subalit salamat, Ama, binigyan mo kami ng puso't isipan na marunong magsisi, marunong magsiyasat, magbago at manumbalik sa iyo. Salamat po ng marami sa biyayang ito sa aming buhay. Sumasampalataya kami lahat ng mga anak mong naninindigan, na kasama naming sumasamba sa iyo
mamamalagi ang pag-iingat at pagpapala mo. Kita mo naman ang aming paninindigan mula nang bumangon ang mabibigat na suliranin sa iglesia. Nang hahawak pa rin kami sa mga aral mo na tinanggap namin sa sugo at sa naunang namahala. Ama, pangako namin sa iyo, hindi ka namin bibiguin sa anumang gagawin naming pagpapasya. Sa lahat ng larangan ng buhay namin, isasaalang-alang po namin ang iyong mga kalooban upang lagi kang malugod sa amin, maging karapat-dapat kami sa pagtatamo ng mga biyaya na inilalaan mo sa amin. Sinasamantala namin ang pagkakataong ito. Napakalapit mo sa lahat ng mga dumadalo sa pagsamba. Maaari ba, Ama, iunat mo ang iyong mapagpalang kamay? Abutin mo ang lahat ng mga dumadalo. Meron kaming mga bagabag, meron kaming mga suliranin. Minsan, nakalilito sa amin kung anong aming ipapasya, kung anong aming gagawin. Subalit pagka naalala namin ang mga kalooban mo, Panginoon, lumalakas ang loob namin. Tumitibay ang aming pag-asa na may Diyos na makapangyarihan sa lahat, nalilingap, mag-iingat, at magpapala sa amin. Baka merong dumadalo na may karamdaman, mabigat, maaari ba haplusin mo ang kanilang katawan, magpagaling ka. Dugtungan mo pa po ang buhay ng mga lingkod mo upang patuloy na makapaglingkod. Ang merong mabibigat na suliranin sa pagdadala ng sambahayan sa kanilang hanap buhay. Panginoon, maawa ka, ibigay mong lunas, ituro mo po ang dapat gawin upang mapanutong mga lingkod mo, kaya pa kaming makapamuhay at patuloy na makapaglingkod. Higit naming idinadalangin ang kapakanan ng iyong bayan sa mga huling araw. Ikaw ang nakaalam kung bakit ipinahintulot mong dumaan sa mabigat na pagsubok ang iyong bayan para makarating kami sa aming kasakdalan. Ang pakiusap lang namin, Ama, lalo mo kaming hawakang mahigpit, makapagpasya kami ng tama, lalo na tungkol sa aming kaugnayan sa iyo. Huwag kaming hihiwalay sa alinman sa iyong mga kautusan. Pakamahalin po namin ang iglesia at ang mga saguting ipinagkaloob mo. Panginoong Hesukristo, narinig mo po ang aming mga panalangin sa Ama. Ipagmakaawa mo, nakahabagan pa kaming lahat. Panatilihin kami sa tunay naming pananampalataya hanggang sa tamuhin namin ang pangakong kaligtasan. Sa bayan mo, sana makarating kami. Mabuhay kami ng payapa, ng maligaya, habang panahon, tinatamo ang paglingap ng Ama, tinatamo ang walang hanggang buhay na ipinangako mo at ng Ama sa amin. Maumaasa kaming dininig mo kami, lubos na ipinatawad ang lahat naming mga kasalanan at pagkukulang. Iginawad mo sa aming lahat ang iyong mahalagang basbas sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na aming tagapagligtas. Amen.